Gusto ko lang ipakita at i-recommend sa inyo yung shop na pinagkakatiwalaan ko, lalo na sa mga Raider user dyan or sa mga naka Suzuki na walang matinong mekaniko hanggang sa ngayon. Ay, ang ganda ng panahon ngayon mga paps. Maganda rin sana ang gumala, maganda sana mag-ride. Ang kaso ilang araw nang umiilaw yung oil change sa aking panel gauge. Kaya ngayon punta tayo sa isa sa magaling na mekaniko. Walang iba kundi si Suzuki Venworks, si Boss Joven lang. Halos kilala siya ng lahat ng mga paps, mga Raider 150 users. Sa mga hindi pa nakakakilala sa kanya at sa mga naghahanap pa rin ng mga galing na mekaniko, most recommended yang si Boss Joven ng Suzuki Venworks. So may old sa uyo lang siya mga paps, at doon tayo pupunta ngayon dahil doon din ako bumibili ng mga SGP parts, tsaka doon din ako bibili ng langis na gagamitin ko. Kaya sa mga naghahanap ng magaling na mekaniko dyan mga paps, para sa inyo tong video na to. I-share ko lang din kung paano nga ba ako nagtiwala kay Venworks. Dahil kahit magtanong ka kasi sa Facebook mga paps kung sino ba yung mekaniko sa mga naka Raider 150, sa mga page ng naka Raider 150, meron kasing magko-comment dyan ng Venworks. Dahil kilala na rin talaga siya mga paps, dahil magaling, lalo na kung stock yung motor mo. Yan. Halos lahat ng mga nagpapaayos doon mga stock engine. May malasakit kasi, tsaka hindi kanya pagpeperahan, no? Hindi gaya ng ibang mekaniko na pag sinabi mo lang yung sakit or yung kung ano yung nararamdaman mo, hindi pa binubuksan yung makina mo, hindi pa chinecheck yung motor mo, pepresyohan ka kaagad. Si Venworks kasi hindi ganun. Kaya isa na rin yun sa dahilan kung bakit hindi na ako naghanap pa ng ibang mekaniko para tumingin dito sa motor ko pag may nararamdaman akong kakaiba. Bale, nag-umpisa kasi yun nung kakabili ko tong motor ko. Actually, second hand ko nabili tong motor ko mga paps. Kapag nagkaroon ka kasi ng motor na bago man yan or second hand, meron talaga yung time na napapraning tayo mga paps, lalo na kung first time natin na magkaroon ng motor. Napapraning tayo kung meron tayong naririnig na kakaiba sa ating motor. At ganun yung nangyari sa akin nun mga paps. So shout out sa mga kagaya ko dyan na napapraning. Kaya nung may naririnig akong kakaiba sa may bandang clutch housing, sa may clutch side ng crankcase, naganap agad ako kung kanino ako magpapaayos sa Facebook. And then nakita ko yung Facebook page ng Suzuki Venworks. So nung tinignan ko, taga Old sa Uyo. Nasa Camarin, Caloocan ako noon. Maraming motorcycle shop na malapit sa Camarin, Caloocan. Pero syempre dahil bagong bili yung motor ko noon, gustong gusto ko na nagmo-motor lang. Kahit malapit nga, nagmo-motor ako noon eh. Kaya pinili ko yung Venworks na puntahan noon para medyo malayo-layo naman, para ma-enjoy ko yung aking pagmo-motor. So yun yung unang beses na nagpaayos ako kay Venworks. Dahil sa napraning lang ako, kaya naghanap ako ng titingin sa aking motor. And then nung pagdating ko doon mga paps, sinabi ko kaagad kung ano yung mga naririnig-rinig ko sa aking motor. So sabi naman nila normal lang daw yun, pero syempre para hindi naman sayang pagpunta ko doon, pinacheck ko na rin yung clutch lining dahil parang nakakaramdam din ako ng pag-slide. So that time binuksan nila yung clutch side ng aking motor, and then nagulat na lang ako, meron silang parang nilalagaring stainless na mahaba na hindi na nila sinabi sa akin kung ano man yung ilalagay nila. Sinabi na lang nila nung
naputol na nila yung stainless na yun na ilalagay pala sa motor ko. Dahil noon ata wala pa silang benta na balancer pin. Balancer pin yun mga paps, yung nilalagarin nila na parang stainless na bakal noon. Dahil that time pala nung pumunta ako sa kanila, yun na yung panahon na nagsilabasan yung mga major issue. Nagsilabasan yung major issue ng Raider 150 Fi, which is yung balancer damper. Maraming mga paps, maraming nasiraan ng balancer damper. Hindi lang balancer damper kasi hindi nadali niya, pati mismo si gunyal na sisira. Kaya nung time pala na yun, kapag nagbubukas sila ng mga motor na may model 2017 at 2018, naglalagay na sila ng ganun. Kumbaga naging mission na nila na maglagay ng ganun para in the future hindi sasakit yung ulo nung Raider user. So yun yung isa sa rason kung bakit nagustuhan ko na talaga yung Venworks. Kasi biruin mo, sa ginagawa nilang yun, pinapakita nila na meron silang malasakit para sa mga kapwa nating Raider. So saka lang nila sinabi sa akin yun na may ilalagay silang pin sa aking motor para hindi na ako magkaroon ng problema in the future. Dahil yun nga, sabi nga sa akin that time na ginagawa daw talaga nila yun sa tuwing nagbubukas sila ng clutch side para iwas gastos sa Raider kung sakali man, diba? Kaya yun yung rason kung bakit hindi na ako naghanap ng ibang mekaniko para sa aking motor. Dahil dun palang nakita ko na hindi lang talaga pera yung habol nila, dahil maraming mekaniko ang ganyan, pera lang yung habol sa'yo, at kung ano lang yung sasabihin mo, yun na yung gagawin nila. Wala na silang pakialam sa iba na pwedeng ikasisira ng motor mo in the future. Kaya sa mga naghahanap pa rin dyan, hanggang ngayon wala pa rin kayong mekaniko para sa motor mo, recommended to mga paps, Venworks. Search nyo na lang yung Facebook page nila, or ito, panoorin nyo to kung saan yung location nila, dahil pupunta ako dun ngayon para bumili ng mga pyesa para sa akin pag change oil. Sarap talaga pag nakarima pang ECU mo. Nice. Na-miss ko tong lakas na to, dahil nung nag-ride kami sa Marilaki nung nakaraan, sinalpa ko yung aking stock ECU, at ibang iba rin talaga yung hatak. So dito, ano na ba to? Sangandaan. So itong Quirino Highway mga paps, dire-diretsuhin nyo lang to hanggang sa Mindanao Avenue. Gumagalaw tong aking side mirror, ipitan ko nga yan mamaya. Ayun, malapit na tayo sa Mindanao Avenue, at ito na rin yung isa sa ayaw kong dinadaanan dito dahil sobrang traffic dito mga paps. Tapos pag ganito pa na tirik yung araw, naku po, sobrang init. Ito, bale ito yung Mindanao Avenue mga paps. Once na makita nyo na tong overpass na to dito sa may Quirino Highway, pwede kayong kumanan dyan. Ang kaso mag-u-turn kayo banda sa loob, or pwede nyo ring diretsoin dyan. Bale mas pinipili kong dume-diretso na lang dyan mga paps, dahil papasok tayo sa may palengke, Old sa Uyo palengke. So dun tayo dadaan. So ito mga paps, diretso lang kayo dito sa may Mindanao Avenue, diretsoin nyo lang
tawid lang kayo papunta ulit sa may Quirino Highway. Diretso lang dito. So pag nakatawid na kayo, magstay na kayo dito sa ano, mga paps, bandang kanan, dahil kakanan kayo dyan sa may palengke. Kamote moves. Hoy! Puso ang umakyat sa sidewalk dito eh, dahil sa sobrang traffic. So ayun mga paps, ito na yung palengke. So paglagpas nyo lang ng ano, paglagpas nyo lang ng overpass, paglagpas nyo lang ng Mindanao Avenue, magstay na kayo dito sa bandang kanan. Tapos signan nyo lang tong ano, tong palengke. Ito palengke to. Yan, bago yung overpass na yan, yung kulay brown na yan, kanan na kayo dito mga paps. Medyo mag-ingat din kayo dito kasi two-way to mga paps. Pag minsan hindi mapapansin yung mga kasalubong tulad nito, kaya magstay lang kayo sa lane. Madami din ng hams dito kasi merong ano dito, school. Ayan, so dire-diretso lang yun mga paps, and then pagdating nyo dito kanan. Tapos dire-diretso lang din. So dire-diretso lang to mga paps hanggang dulo. Yan, tapos pagdating nyo dito sa intersection na to, diretso lang din yan. Oh, diretsoan nyo lang to. Baybayin nyo lang tong sa Uyo Road na to mga paps. Dahil malapit na tayo. Pag nakita nyo na tong Boss Lechon na to, yan, kanan na kayo dito. Ayun, pagkanan nyo dito mga paps, ayan o, yung nakikita nyong dulo ng kalsada, ayan, nakikita nyong bukas na gate na yan, ito na yung Venworks. Ito, kung mapapansin nyo mga paps, halos puro Raider yung mga motor na nandito. Oh, diba? Puro Raider yan. Ayan, so yun mga paps, magpapaayos sana ako. Papacheck ko lang sana yung preno ko sa harapan, dahil kumakapit pag umaatras ako, tapos pag lumili ko pa atras, ayun, kumakapit yung preno ko sa harapan.
Kaso ang daming tao. Next time na lang try ko na lang linisin yung caliper ko, baka doon lang yung problema. So yan, pauwi na tayo. Nabili ko na yung dapat kong bilhin para sa akin pag change oil. So yan lang naman, gusto ko lang ipakita at i-recommend sa inyo yung shop na pinagkakatiwalaan ko, lalo na sa mga Raider user dyan or sa mga naka Suzuki na walang matinong mekaniko hanggang sa ngayon. Yan, recommended ang shop na yon, Venworks mga paps. Kaya kung magtatanong din kayo sa mga page ng mga naka Suzuki or mga naka Raider dito sa Metro Manila, meron at meron din magko-comment dyan ng Venworks, kasi recommended din naman talaga sila. Hindi ko lang napakita kanina kung gaano karami yung mga Raider sa loob, no? Tsaka kung naghahanap din kayo ng mga legit na SGV parts, pwede rin kayong pumunta sa kanila or pwede rin kayong umorder sa online. Joven nang ata yung name nung Shopee ni Boss Joven. Kaya sa mga Raider 150 user dyan mga paps, comment down below din naman kung sino yung mga mekaniko, mga shop na pinagkakatiwalaan nyo. Dahil andyan din ata sila, sila yan, Janworks, Chartworks, na FI din, mga magagaling din yung mga yan sa pagdating sa Raider FI. Welcome back again dito sa Mindanao Avenue. Mindanao Avenue, corner Quirino Highway. Init na, matraffic pa. So ayun lang naman mga paps, ito lang naman yung share ko about dito sa vlog na to. Kaya sana kung umabot kayo sa part ng video na to, sana huwag nyo kalimutang mag-like, mag-comment at pa-subscribe na rin dito sa aking YouTube channel mga paps. So, maraming salamat ulit at hanggang sa muli. Peace out.